Magandang hapon mga kapaparts. Alas 3 na ng hapon. So kakahinto lang ng ulan. Nag-umpisa yung ulan kaninang umaga pa, no? Hanggang kaninang alas 2 nahinto na. So nandito tayo ngayon sa aking lumang garden. So tinitingnan ko ngayon ang sitwasyon dito. Ayan na nga ang sitwasyon, no? So hindi ko na start na maggawing ulig plat kasi palaging to may tubig na, oh. Tingnan nyo, may tubig na dyan. Ayan, may upo pa nga ako dito na iwan, oh. Isa na lang yung upo natin at saka yung sibuyas ko. Nasa nakita nyo na dyan, survive yung sibuyas kasi nasa paso yun, pero ang iba ay namatay na sila kasi sa sobrang lalim na ng tubig at napalitan na ng tangkong. So yung green nakita po natin dyan ay mga tangkong na yan. So tanggalin ko yung mga tangkong para makatanim na sana ng pitsay, kaso tubig pa mga ngayon. So tangkong, kung tangkong lang, maraming tangkong dito. Ayan, so ipakita ko rin sa inyo ngayon ang kunting naiwang pitsay ko. So ito ang kunting pitsay, pwede na pang gulay. At saka yung meron sa paso, ayan, sa paso na pitsay. At saka yung spinach, no? Manok na lang kulang dito sa spinach mga kapaparts. Sobrang taba ng spinach. So masarap talaga to ihalo sa karne. So ayun, may naiwan pa ko kunting petsay dito. At saka yan, marami na yung mga tangkong. Ayan mga kapaparts. So ito lang sana ang palagi kong ginagawa dito pag walang ulan. Pero ngayon pag ulan na, so narinig nyo namang boses ko kasi kakabangon ko lang, higa ng higa lang buong araw. So may sibuyas tayo dito. Ayun din, may mga sibuyas din ako dyan. At saka yung mga radish. Ayan, mga radish. Ang purpose nito ay para hindi na tayo magbili pa pag may oras man magtanim. Kung may areas naman na kung saan pwede itanim, magtanim tayo para hindi na tayo bili ng bili pa. Yun, kaya meron dito sa paso. Ayan, sa paso lang to para upang sa ganun pwede ko i-demo sa inyo na kahit sa paso pwede tayo magtanim ng mga mustasa at saka pitsay. Ayan mga kapaparts. So yung mga talong ko nasa paso, ngayon naglagay na ako sa lupa para tuloy-tuloy na ang pagtaba nila. Tulad nito, parang nare-recover na, no? Dating sa paso to, ngayon naibaon ko to sa lupa para tuloy-tuloy na ang pamamunga. Ayan, may bunga na nga siya, o mga kapaparts. Ayan, o. So kitang-kita na natin na medyo lumusog na yung mga dahon nila kaysa una. So sa nakikita po natin mayroong mga langgam, no? Yung mga langgam na yan ay sila ay nagpapahirap doon sa gulay natin. So kailangan i-spray natin ng yung pesticides. Kitang-kita na yung mga talbos na, tumutubo na yung mga talbos ng talong. Ibig sabihin nun, umpisa na sila tumaba ulit. So ito ang sitwasyon ngayon dito mga kapaparts. Ako naman ay ayaw ko umpisan yung mga trabahong hardin kasi daming putik. So ang gagawin po natin ngayon ay just to visit na lang. At ipakita ko rin sa inyo na may seedling na ako sa mustasa at pechay. Ayan, nandito. Ipakita ko sa inyo, ha. Ayan, may seeds na tayo. Ito, pechay ito. At saka ito mustasa. Kunti-kunti lang naman para itanim. Kaso lang, yung areas kung saan ko gusto sana itanim ay puno na ng tubig. So may talong pa doon. Ayan, nakita nyo, may talong. Ayan. Ayan, ang laki. Laki pala ng daliri, oh. So nasurvive pa rin yung upo. May namumulaklak at may namumunga pa. Sana hindi mamatay sa tubig yung mga upo.
Yun, marami ko na harvest yan, mga bunga dati. At saka may ampalaya pa pala dito. Ayan. Nakita nyo ba ang bunga ng ampalaya? Saan ba yun? O yan. Ayan, may ampalaya pa dyan. Ayan, 1, 2. May 3 bunga ng ampalaya. So, 3 bunga sa isang itlog. Survive na. Pwede na tayo luto ng ampalaya sa itlog, no? Kasi may 3. Kukunin ko yan ngayon para panghapunan. Yan ang advantages natin dito sa backyard gardening. So, ito na nga. Balik tayo sa bahay. Kasi parang talikti na. Umuulan na siguro. So, yan lang muna mga kapaparts. Thank you for watching and God bless. Meron pa pala dito na tantanana. Nanghinog pa oh. Ayan. Ayan. Ang tamis. Datiles. So bye bye and God bless.